Sabi sa Psalms 56:8, You have kept count of my tossings, put my tears in your bottle. Are not in your bottle, sabi yan, are not in your books. Are they not in your books? Basahin natin sa Psalms 56:8. Sabi dito, you have kept count of my tossings, put my tears in your bottle. Are they not in your books? Yun sabi ng manunulat dito, no? Sabi diyan, you have kept count of my tossings, put my tears in your bottle. Are they not in your books? Tinatanong niya, no? So, the message of, the title of our message for today is God understood your trouble. Or God understand your trouble. So itong sinabi ng manunulat dito na alam ng Diyos lahat ng ating mga suliranin na pinagdadaanan, alam ng Diyos lahat ng circumstances o problema na meron tayo, at pati na ang ating pag-iyak at pagtawag sa Kanya. Ang sabi dito ay iniiko ng Diyos sa Kanyang sisigdan. At ang tinatanong nga rito ng manunulat, wala ba siya, Panginoon, o naandun ba siya nakasulat sa iyong libro? Yan ang sinabi niya, no? Ibig sabihin, sa bawat araw na dumadaan sa atin, sa bawat problema at pagsubok natin kinaharap, yan pala ay tinitingnan ng Panginoon. At binibilang ng Panginoon, bawat pighati at bawat iyak natin sa Kanya kapag tayo tumatawag o dumadalangin sa Kanya, yan pala iniipon ng Panginoon at Kanyang inilalagay sa Kanyang libro. Ibig sabihin, yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon ay alam at nararamdaman ng Panginoon. Hindi posible na kapag ka ikaw ay nasasaktan, kita ng Diyos yun. Hindi rin imposible na kapag ka ikaw ay may problema, hindi ibig sabihin na iniiwanan ka ng Panginoon. Yung sabi dito, yung verse ay in-express sa atin the idea that ang Panginoon is attentive to our suffering and sorrow. And every struggle that we have, the Lord keep track every tears that we have. Ibig sabihin, lahat ng problema na meron tayo ngayon, o yung may experience pa natin, the trouble that going to come upon us, the Lord is keeping all those records na inilalagay niya at tinitingnan niya at pinag-aaralan ng Panginoon kung ano yung bagay na nararanasan mo ngayon. It also implies that God will ultimately redeem all suffering as He remembers every tears, stands, every hardship, lahat ng paghihirap natin, lahat ng bagay na nararanasan mo, inire-record ng Panginoon. Our life is full of surprises. Ang buhay natin ay maraming sorpresa. Ang buhay natin ay maraming kapagsubukan. Sabi yan, we cannot escape the suffering and trouble that is to come in our life. Hindi natin pwedeng takasan yung pagsubok, yung suliranin na darating sa ating buhay. Yan ay talagang darating. Yan ay talagang mararanasan natin. Yan talaga ay ang harapin natin. Hindi pwedeng harapin yan ng kapitbahay natin o ng kaibigan natin. Kapag yung problema kinaharap mo ngayon, ay para sa iyo yun. Sabi dito, your trouble today may not be, sabi yan, may hard to bear. Yung problema mo ngayon siguro ay mahirap dalhin o mabigat ipasanin. Sabi diyan, it is difficult to resolve. It is tough to go through. Tama ba? Yung pagsubok ngayon maaaring mabigat dalhin, napakahirap pagdaanan. Sabi diyan, at sabi diyan, masilimuot na kailangan mong resolbahin. What we must understand, in everyday hardships, we experience, it give us a will to grow. Yung nararanasan naman natin ngayon, ang mga bagay na ating problema, ang mga bagay na pagsubok na sumusubok sa atin, eh nagbibigay naman ng espasyo sa atin upang tayo ay lumago. Ulitin ko, ano? Sige po, tayo po ay makinig. Yung bawat problema ng ating nararanasan, bawat pagsubok na ating pinagdaraanan, ay nagbibigay ng espasyo sa iyo para ikaw ay lumago, upang ikaw ay matuto, upang ikaw, sabi diyan, ay magkaroon ng panibagong simula.
Kahit sabihin natin mahirap man yung ating pinagdaraanan ngayon, hindi ibig sabihin nun na ikaw ay pinababayaan ng Diyos at ikay iniiwanan ng Diyos. In fact, sa lahat yan ang problema at suliranin natin, katulad ng sinabi ng awit sa 56:8, kita ng Diyos yung ating kapagsimukan. Hindi ibig sabihin noon na kapag dumaraan ka doon, iniiwanan ka na ng Diyos. Ba? Hindi ibig sabihin noon na wala na ang Diyos sa tabi mo. Kadalasan lamang sa atin, sa mga bagay at pangyayaring ganyan, kaya lamang natin nasasabi, nasaan kaya ang Diyos kapag tayo sinusubok na? Sa iba kasi tayo tumitingin. Tama ba? Iba kasi gusto nating maging solusyon. Iba kasi gusto kasi natin maging instant yung solusyon sa ating problema. Kaya nangyayari kapag dumadaan tayo sa pagsubok na gano'n, anong nangyayari? Sinisisi natin ng Panginoon, Lord, bakit ko nararanasan yung ganong klase ng problema? Bakit ko nga ba pinagdadaanan yung mga bagay na yun? Di ba sabi mo, O Panginoon, na kapag ako ay nanampalataya, na kapag ako ay sumamba, na kapag ako ay nanalangin, ako ay iyong diringgin. Tama naman. Tama ba? Lahat ng iyong katanungan ay may punto. At lahat naman ng sinasabi natin sa Panginoon ay pinakikinggan ng Diyos. Sa bawat pagdaing at pagtawag natin sa Kanya, dinidinig ng Panginoon, He's ready to listen in our prayer. He is ready to listen, sabi yan, and see our difficulties and our troubles in life. Nakikita naman ng Diyos yun. Tama? Minsan nga lamang, yung sagot ng Panginoon ay hindi mo gusto. Pag sumagot ang Panginoon, minsan hindi mo lang gusto. Kasi iba yung preference ng solution mo sa preference sa gusto ng Diyos sa'yo. Ulitin natin, ano? Minsan iba kasi yung solusyon na iniisip natin kaysa sa solusyon na binibigay ng Diyos. Kaya hindi magtugma yung gusto natin at gusto ng Diyos. Tama ba? Pero kung iisipin mo at pag-aaralan mo kung bakit binibigyan ka ng Panginoon ng solusyon na kabalintunan sa gusto mo, baka dahil, tama, hindi naman gagawa ang Panginoon ng isang bagay na hindi aayon doon sa gustong mangyari sa problema mo. Tama? Kaya mabigat yung pagsubok ngayon. Kaya meron kang nararanasan ngayon. Na itatanong mo ba sa Diyos kung bakit ka dumaraan sa ganong klase ng pagsubok? At anong klase ng solusyon ang gusto ng Diyos sa atin? Bakit nga ba tayo dumadaan sa ganon? Hindi ba, sabi nga kapag nanampalataya ka, hindi naman ibig sabihin na free ka na sa problema. Araw-araw nga natin kaharapin yan sa anumang larangan, anumang pagkakataon, anumang oras, maharap tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok, maging mga estudyante, maharap sa pagsubok yan. Tama ba? Minsan ayaw na nga lang natin na gano'n kasi nga, masasabi natin, Panginoon, sawa na ako. Kumbaga, puro kalyo na nga ako pagdating sa pagsubok. Tama ba? So sabi dito, what we need to understand in every situations we have today, God is looking in every step we make and every decisions we choose. Sa bawat pagsubok naman natin kinaharap, tinitingnan ng Panginoon kung ano ba yung gagampanan mo o ano yung gagawin mong aksyon. At ano rin naman yung pipiliin mong desisyon sa bawat problema na kaharapin mo ngayon. Kapag mali ang desisyon mo, mali din naman yung magiging solusyon mo. At kapag mali yung hakbang mo, madadapa ka pa rin. At madadapa ka ulit. Tama ba? Kasi bakit? Mali. Sabi nga dito, your trouble today may seem, sabi diyan, no end. But just hold on and go forward, for God is waiting for you. Maaaring yung pagsubok na meron tayo ngayon, sabi diyan, mukhang wala nang katapusan. Mukhang hindi na magtatapos. Tama? Pero sabi dito, just hold on and go forward. For God is waiting. Alam mo, nag-aantay ang Panginoon kapag nandun tayo sa pagsubok Kapag nandun ka, tumaranas ka ng ganong klase ng problema, God is waiting for you to move forward. Minsan, ang nangyayari lamang sa atin, kaya hindi natin magawa yung ganong klase, nai-stuck na tayo. Tama ba? Nakita ka na ba ng tao na kapag may problema, nai-stuck na? Parang ayaw nang kumilos kasi parang bigat na yung katawan. Parang hirap na siya sa kanyang pinagdaraanan. Nakakita ka na ng ganong klase ng tao. Meron, ano? So, hindi natin maalis na siguro ganon yung kanilang pagtanggap sa pagsubok ng problema. Pero tandaan natin, if we cannot move forward, kung hindi tayo naman lalakad paunahan, at di naman natin gagampanan yung gusto mangyari ng Panginoon sa atin,
hindi rin naman natin matatapos o masusolusyonan yung problema ang kinaharap natin. That's why, ang kailangan natin palagi, mga kapatid, kapag tayo dumaranas ng gano'n, is to move forward. Paano po move forward? Ano pong ibig sabihin ng move forward? Yung lumakad tayo paunahan, kahit na may pagsubok tayo pinagdaraanan, we just need to walk forward. In every step of the way, maaaring sabi nga dyan, mabigat yung ating problema, maaaring hindi natin kayang solusyonan. Pero kung hindi mo rin naman ihahakbang ang iyong paa, hindi mo rin matatanggap kung ano yung solusyon. Tama ba? Ulitin natin, ano? We cannot change what will, sabi niya, what will come in our life. Hindi natin pwedeng baguhin yung mga bagay na darating sa ating buhay. Mga pagsubok natin mararanasan, hindi natin kayang baguhin yan. Sapagkat yun ay nakatakda na sa atin. Tama? Yung pagsubok mo ngayon, nakatakda na yun para sa iyo. Sabi niyan, come in our life, it pays. Lagi yan nagbabase. Yung pagsubok na kinaharap natin ngayon ay nagbabase sa naging desisyon mo noon. Amen. Sa mga naging choices mo noon. Tama? Sa mga pinili mo noon, yan lamang yung nagiging sukli. Kaya nga sabi diyan, we have consequences in every actions, in every decisions we make. Sa lahat ng pinipili natin ngayon, at sa lahat ng pipiliin mo pa, yan ay magiging pagsubok sa iyo kapag ka mali yung desisyon na pinili mo. Kahit nga minsan tama na yung pinili mo, may pagsubok pa rin. Tama? Kahit na minsan mukhang totoo o mukhang tama yung pinili mo, pero may pagsubok pa rin. Hindi natatapos, ano? Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:16 and 18, basahin natin, ano? So may Tagalog Bible kayo, basahin natin. Basahin ko muna dito sa English. Sabi niya, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa Tagalog, basahin natin. Verse 1 Thessalonians 5:16 and 18. Magala kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi niya, rejoice always. Napakahirap naman po, Panginoon, na kami ay magsaya kapag kami dumaranas ng pagsubok. Kapag kayo may problema na, parang ang hirap mag-rejoice, ano? Parang ang hirap i-apply yung gusto mangyari ng Panginoon dito sa talata na pinagkakalam sa akin ng Panginoon. Parang ang hirap gawin. Tama ba? So sabi nga dyan, rejoice always. Ikaw ay magsaya. Ikaw, sabi niyan magbunyi. At lagi kang manalangin na walang putol. Give thanks in all circumstances. Magpasalamat ka sa lahat ng mga pagsubukan na dinaranasan mo ngayon. Panginoon, napakahirap naman po na magpasalamat kapag dumadaan ako sa pagsubok. Napakahirap din naman, Panginoon, na ako'y magsaya kapag dumarating ako sa pagsubok. Oo, Panginoon, nakakapanalangin ako kapag may problema. Pero mukhang mahirap gawin ito. Pero sabi nga nandito ng talata, o nasalita ng Panginoon sa atin, it is the will of God for us. Kalooban ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos na maranasan mo yung problema na meron ka ngayon. Kalooban ng Diyos na ikaw ay nasa loob ng pagsubok. At kalooban ng Diyos na ikaw ay magsaya at magpasalamat sa kabila ng meron kang inaarap ng problema. Amen. Ibig sabihin, kung gagawin pala natin yun, makagagaan kaya sa atin. Tama? Yes. Magkakaroon kaya na nga, sabi diyan, ng kapayapaan sa ating puso kapag kasinunod natin yung sinabi ng Diyos. Sa palagay mo, yan ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid. Sa palagay mo ba magkakaroon ka ng kapayapaan kapag kasinunod mo yung sinabi ng Panginoon dito? Na ikaw ay magsaya sa kabila ng meron kang problema? Na ikaw ay magpasalamat na kahit na dumadaan ka sa pagsubok na meron kang ngayon? Tama, magkakaroon ka ng kapayapaan because what we say, kung ano sinasabi ng Panginoon dyan, to be rejoiced, is to trust Him. Kapag ka ikaw ay nagre-rejoice kahit na may problema ka, ay nagtitiwala ka sa Kanya, kaya ka nakakapagsaya. Tama? Kaya ka lumiligaya. Kaya ka nagkakaroon ng, sabi niya, ng joy. Eh dahil, kahit na may problema ka, alam mo meron kang sasandalan. Ibinibigay mo yung buong tiwala mo sa Panginoon, your confidence and hope.
that in every problem that we have today, there was a solution that God can. Tama ba? God can handle all our worries, all our problems. God can handle it. Kayang hawakan ng Panginoon, bigyan ka ng solusyon sa lahat ng problema, sa lahat ng pagkakataon, kaya gawin ng Diyos. Amen. Sabi nga, kung ang dagat nga ay napakalaki, yung problema natin ay parang bangka lamang sila sa ibabaw ng dagat. Minsan, ang nakikita lang natin ay yung bangka sa ibabaw ng dagat, pero hindi natin nakita yung malaki pala yung dagat. Tama? Ang laki ng kamay ng Panginoon para sa ating maliit na problema. Tama? Ang laki ng Diyos para sa problema natin. Ang tanong nga lang dyan, ang iniingalan ng Panginoon sa atin, ay magkaroon tayo ng kahit na sinlaki ng butil na mustasa ang ating pananampalataya. At ang katanungan dyan mga kapatid, kapag ka ikaw ba ay nandun pa ba yung tinatawag nating butil ng pananampalataya? Naandun pa kaya? Kaya ang sabi dito mga kapatid, it is really hard to rejoice when you are in trouble, when you are in tough things, sabi niya, in tough times. But the Lord ordered us, sabi niya for us, to always rejoice. Even at sabi niya, even if the time, sabi niya, even if you are going through tough times, even if you are in trouble, along the way, you must rejoice. Kahit na dumaraan ka sa pagsubok, kahit na mabigat yung pinagdaraanan mo ngayon, kahit na ikay nahihirapan, God order us to rejoice. Napakahirap nga namang umiti kapag may problema. Nakakita ka na ng tao na nakakangiti pa kahit may problema. Nakakita ka na ng tao na kahit na sabihin natin dumadaan sa pagsubok, he is still confident na mayroong kasagutan sa kanyang problema. How can we rejoice if we're facing problems? How can we rejoice if we are facing difficulties and circumstances in our life? Paano nga ba naman makapagsasaya? Paano nga ba naman magpapasalamat yung problema na hinaharap mo? Sabi nga dito, to rejoice is to trust God. To give Him your full confidence and hope that no matter what circumstances that we have today, hindi masabi yan anumang klase ng problema yung meron ka ngayon. You still have faith in God, hindi nawawala sa Panginoon ang iyong pananampalataya. Tama ba? Kaya ka nakakapag-rejoice. Amen? Kaya ka nakakapagsaya. Tama ba? Kaya mo bang sumaya kahit na may pagsubok ka? O nakangiwi na yung mukha natin dahil may problema? Tama ba? So can you rejoice even if you have a hard days? Kahit na may problemang kinaharap ka ngayon. Brother, Pastor, sunset lang gamit ko ngayon. Wala na rejoice. Tama ba? The only access we have, number one, is prayer. Tandaan mo ito, kaya nga sinabi ng 1 Thessalonians 5:16, pray without ceasing. So that is your access. Kung gusto mo mag-rejoice, manalangin ka. Amen. Manalangin ka na walang tutol at patid sa Panginoon. That is the number one access na meron tayo. Kasi dyan mo makakausap ang Panginoon kapag ka nananalangin ka. Kapag ka ibinibigay mo yung sarili mo sa panalangin. Sabi yan, praying to the Lord no matter what situations, even if sabi yan, it is difficult, you will still call on Him. Kahit na mahirap, kahit na mabigat, natawag ka pa rin sa Panginoon. Kahit na minsan parang hindi mo na kaya tumawag at manalangin sa Panginoon sa bigat ng problema, still manalangin ka pa rin. Still tumawag ka pa rin sa Panginoon because He's ready to listen to everything na pinagdadaanan mo ngayon. Sabi nga dyan sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Sabi yan, let your requests be made known to God. Yan ang sinabi dito sa Philippians chapter 4 verse 6. Basahin natin sa Tagalog, ulitin ko lang ito. No? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving. Let your requests be made known to God. Do not be anxious about anything.
Basahin natin sa Tagalog para mas maganda. Amen. Wait lang. Philippus Philippians. Philippus na yan. Verse 4 verse 6. 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Pero sinabi rito, no, hindi naman isusulat ito ni Pablo sa mga taga-Pilipos kung hindi sila dumaraan sa problema ng pabigat. At hindi rin sila nakararanas ng problema. Pero ganun pa man, binigyan ng ni Pablo yung kautusan na sinabi ng Panginoon sa kanila. Na sa kahit anumang problema ang pagdaraanan mo, sabi diyan, do not be anxious, do not be worried. Kaya tayo nagkakaroon lamang, sabi diyan, kaya nga lang tayo nagkakaroon ng distress at distress sa ating buhay when we are anxious. Pag sinabi natin anxious, you are worrying about everything. So nagwo-worry ka sa lahat ng bagay. Pero bakit ba in-order ng Panginoon sa atin na do not be anxious? Na huwag kang mag-worry, na huwag kang mabahala. Tama? Amen. Kung yung kay Cardo nga, kanta, huwag kang, sabi niya, huwag kang mabahala. Kaya ang Panginoon ang kaunahan nagsabi niya, do not be anxious, do not be worried about anything. Instead, in everything, pray. Sabi niya, with thanksgiving and supplication, let your request be made known to our God. Tama ba? Kung ikay nagwo-worry sa lahat ng bagay, ang sinabi naman ng Panginoon sa atin, ipinalangin mo ang lahat ng bagay. Amen. Tama? Na meron kang kapasalamatan na kahit na dumaraan tayo sa problema, na kahit na sabihin natin hindi natin kaya, you still pray, you still give thanks to the Lord. At ito yung pinakamaganda dyan, let your request be made known to God. Ano nga ang problema na meron ka mukhang walang solusyon? Ipanalangin mo ang sinabi ng Panginoon, ano yung request mo, kapatid? Ano yung hinihingi mo sa Kanya? Ano ba yung re-requestin mo sa Kanya? Ibig sabihin, kapag ka meron ka request, it is really impossible na hindi papadala ng Panginoon yun. Tama ba? Kapag nag-request ka, yan na ba ibig sabihin ng request sa'yo muna? Para maintindihan natin, no? Pag sinabi natin request, this is the idea na kung saan meron kang gustong hingin na fit doon sa iyong pangangailangan o sa isang bagay na gusto mo, halimbawa, kung ikay nasa kumpanya, nare-request mo kung anong nakikita mong kakulangan. Tama? Kung ikay nasa isang kumpanya. Nare-request mo yung mga bagay na alam mo may kulang na at kailangan dagdagan. Tama? Kung kailangan mo ng supply, magre-request ka. Kung kailangan mo ng additional fund, magre-request ka. Tama? At yung request na yan, dadaan yan sa maraming bagay. Daraan sa audit, darating sa accounting, pipirmahan niya ng CEO, pipirmahan niya ng branch manager mo. Para nang sa ganun, makita kung saan mo gagamitin yung mga na-request mo. Ano expenses ang paggagamitan. Ang sinabi diyan ng Panginoon sa atin, let our, sabi niya, request be made known to God. May pagdaraanan din naman yung request mo. At ang unang makakadaan dyan, hindi ka nadaraan kung saan pa. Dahil ang sabi dyan, made known to God. Ibig sabihin ng made known to God, ang Panginoon mismo, hindi ka nadaraan sa accounting. Hindi ka nadaraan sa audit. Daraan ka na agad sa big boss. Ibig sabihin, daraan ka na agad sa Panginoon. Ang Panginoon na mismo ang gagarap ng request mo. Ang tanong nga lamang dyan, nag-request ka ba sa Diyos? Meron ka bang request sa Kanya? Being anxious in our life, sabi diyan, causes trouble in our faith. But it doesn't mean that when you are anxious and worried, God is far away to hear you. Sabi diyan, yung being anxious sa ating buhay ay nag-focus ng trouble sa ating pananampalataya. Nag-focus ng problema sa ating pananampalataya. Pero hindi rin naman ibig sabihin na kapag ka ikaw anxious and worried, kapag ka ikaw ay namang problema o nag-worry sa lahat ng bagay, eh malayo ang Panginoon sa iyo para pakinggan ka. Tama? Ibig sabihin na kapag ka worried ka ngayon, na kapag ka anxious ka, eh malayo ang Panginoon sa iyo para pakinggan ka.
Ibig sabihin lamang nito na kapag ka mas nag-worry ka, na kapag ka ikaw ay anxious, yung faith mo minsan nadadala sa ibang bagay. Nawawala yung tiwala mo sa Diyos. Tama ba? Ano ba sinabi ng Panginoon sa Matthew? Tama? Huwag kayong mabahala kung ang mga ibon nga aking pinakakain. Sabi niya, ano pa kaya ikaw? Tinanong na nga ng Panginoon, ano pa kaya ikaw? Na sa lahat ng pagkakataon, hindi naman nasuot ni Solomon yung sinusuot mo ngayon. Tama ba? Ibig sabihin mga kapatid, mas mahalaga ka pa kaysa sa maya. Yan ang sinabi ng Panginoon sa atin. Pero hindi rin naman ibig sabihin na hindi ka na kailangan mag-worry. Na hindi ka na makakaranas na mag-worry. Tama? In fact, nag-worry pa nga rin tayo talaga eh. Kahit na Kristiyano, worried ka pa rin kung anong kakainin mo mamaya. Worried ka pa rin kung anong mangyayari sa pinakamasing ng anak mo. Worried ka pa rin kung may bayad ka pa, may pambayad ka sa kuryente. Worried ka pa rin sa lahat ng bagay. Dumarating pa rin. Pero alam mo, kahit na ganun yung dumarating sa atin, nakababayad ka pa rin. Tama ba? Nakakakain ka pa rin. Sino may bigay ng solusyon na yun? Kundi ang ating Diyos. Hindi mo man nakikita kung anong ginagawa ng Diyos. Yun nga pinakamaganda sa pananampalataya. Hindi mo nakikita, pero nararanasan mo yung pagdating ng sagot ng Diyos sa iyo. Kaya nga sinabi niyan sa Hebrews, faith is something that you cannot see, but you hope for. Hindi mo man ito nakikita, pero inaasahan mo darating. Pero inaasahan mo darating sa iyo. Kaya nga pagka mayroon kang ganito mga kapatid, na tayo, lahat naman tayo dumaranas sa problema, lahat naman tayo anxious about anything, ano? Gawin natin at sundan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon na do not be anxious. Huwag kang mabahala. Huwag kang mag-worry. Life is always facing a different kinds of problem and difficulties. Ang buhay ay laging makaharap sa iba't ibang klase ng pagsubukan, iba't ibang klase ng problema. Sabi niya, maaari yung ating problema ay sa trabaho, sa ating sambahayan, sa ating pamilya, sa ano pa mang bagay. Pero tandaan mo ito, naiintindihan ng Diyos kung ano yung pinagdaraanan. Alam ng Panginoon kung bakit ito pinagdaraanan niya, at alam din ng Diyos yung magiging kasagutan para sa iyo. Maaaring yung preference natin at solusyon natin ay kaiba sa gustong mangyari ng Panginoon. Pero tandaan mo, yung kasagutan pa rin ng Diyos ang dapat mapangmanaig sa atin. Minsan kaya hindi natin nararanasan yung mga bagay na gusto mangyari ng Panginoon kasi iba nga din yung ating gustong mangyari sa solusyon natin sa ating problema. Tama ba? Hindi na natin natatanong ang Diyos kung bakit at ano ba dapat natin gawin. Kaya sinabi diyan ng Panginoon sa atin, we need to pray. Yun yung access mo na kapag may problema, kailangan mo lang naman lumuhod. Kailangan mo lang naman tumawag at tumalangin sa Kanya. Kailangan mo lang naman maintindihan na nakikinig ang Diyos sa iyo. Napakaganda nga nung sinabi na ni Hari Solomon sa kanyang doon sa kanyang sinabi sa 1 Chronicles, when he dedicated the temple, kung dinedicate niya yung temple sa Panginoon, na sinabi niya, Panginoon, kapag ka nakita mo, Panginoon, sa lugar na ito, na sila ay nagsisisi, tumalikod sa kanilang kasalanan at muling bumalik sa iyo, Panginoon, tingnan mo sila at pakinggan mo ang kanilang panalangin. Tama ba? Anong sabi ng Panginoon kay Hari Solomon? Diringgin ko titingnan ang kanilang mga panalangin at kanilang daig. I will hear them. Yan ang sinabi ng Panginoon. God is always hearing us. God is always seeing us. In our tough times, in our trouble, in our problems. God is always seeing us. We are the one who forgets God. Tayo lamang yung nakalilimot sa ating Diyos. Tayo lamang yung nawawala sa gustong mangyari ng Diyos. Tama ba? Yan ang katotohanan. Kaya hindi natin maranasan. Kaya hindi natin makuha ang tiwala sa Panginoon. Kasi minsan, nalilimutan na talaga natin ang Diyos. Tama ba? King David, when he faced the problem, nung hinarap ni Haring David yung problema, ano ba ang kanyang ginawa? Sabi niya ng talata
He found strength in God. Nakakuha siya ng kalakasan sa ating Diyos. At yun yung pinakamahinang na dapat nating gawin, mga kapatid. To find strength in our God. Kasi hindi ka rin naman makakalakad at hindi ka rin naman makatutulog kung wala kang lakas na nagmumula sa Panginoon. It's not by might, nor by power, but it is by the Spirit of God for us to keep going and to move forward in every situation sa buhay tayo. Amen? God is ready to answer. God is willing to listen. Alam ng Diyos at gusto ng Diyos na masagot yung problema mo. Tandaan mo, no? He is always ready to listen. He is always ready to give a solution in your problem. Tandaan mo to. Hindi mo nga minsan maaasahan na kadalasan kapag meron ka ganong klase ng pagsubok, nalulutas na lamang bigla yung problema. Nagkakaroon ka na lamang bigla ng panibagong simula. Kaya ang problema, mga kapatid, sabihin na natin mabigat, sabihin na natin mahirap. Pero kaya nga tayo dumadating sa ganyang klase ng kapagsubukan sa ating buhay upang mas lalo mong maranasan yung kalooban ng Diyos sa iyo. Kung wala kang problema, tatawag ka ba sa Diyos? Tama, kung hindi ka dumadaan sa pagsubok, tatawag ka ba sa Kanya? Minsan ang tao, tumatawag lang naman talaga kapag kami problema. Pero pag maganda ang kanilang buhay, kapag hindi sila nakararanas ng pagsubok, tumatawag ba sa Diyos? Hindi, ano? So, saan mo makikita madalas pagka gano'n? Nasa mall. Nagre-relax. Tama ba? Nagre-relax, nag-enjoy. Pero kapag may problema na, hindi na tinatawag. Panginoon. Kaya tanda mo yung problema, hindi basa-basa yun. Ang problema, makakabuti sa iyo, pag tumawag ka sa Panginoon, para maranasan mo ang Diyos, para matuto kang magtiwala. Kasi minsan, mas may tiwala ka na sa sarili mo kaysa sa Diyos. Mas sinatawag mo na yung sarili mo kaysa sa Diyos, at mas pinapakinggan mo na yung sarili mo kaysa sa Panginoon. Kaya tandaan mo, kapatid, masakit man tanggapin, ayaw man natin pakinggan, pero yun ang katotohanan. Dahil nawawalan tayo ng tiwala sa atin. Kaya nga binabalik tayo ng Panginoon doon sa sinasabi niya na sa kahit anumang problema, sa kahit anumang pagsubok, manalangin ka. Mabigat man yan o tadong ka man sa magandang araw mo ngayon o hindi magandang araw mo ngayon, tumawag ka, manalangin ka sa Panginoon. Hingin mo yung paggabay ng Panginoon sapagkat siya lamang ang nakaalam kung ano yung makakabuti sa iyo. Siya lamang ang nakaalam kung ano yung para sa iyo. Sabi nga dito sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, pag-aralan natin itong pagsubok na meron ito, the widow's offering. Sabi dito, Jesus sat down, Jesus sat down, opposite place, where the offerings were put, and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people, sabi dyan, throw in a large amount, but the poor widow come and put in 2 very small copper coins, worth only a full cents. Calling his disciples in, sabi yan, Jesus said, truly I tell you, the poor widows, sabi yan, he put more into the treasury. Sabi yan, they all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Basahin natin sa Tagalog. Marcos chapter 12, verse 41. Ang kaloob ng biyuda. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ay naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Amen. So kita mo tayo, kung hindi tumitingin ang Panginoon sa atin, hindi niya makikita at mapapansin niya ang widow's cry. Tandaan natin, sabi nga, is being widow,
Hindi natin alam kung may anak pa siya. Hindi natin alam kung may pagbubunan pa ba siya. Tama ba? Hindi natin alam kung may trabaho ba siya. Pero ang sinabi diyan, umupo ang Panginoon sa templo, sa opposite side, at tinignan niya kung sino yung mga nagkakaloob. Tama ba? Nakita niya, tinignan ng Panginoon kung sino yung mga nagkakaloob. Yung mga mayayaman, nagkaloob ng mga malalaking halaga. Tama? At yung widow ay nagkaloob naman nung tanging meron na lamang siya. Sabi ha? Tama ba? So kapag ka pinag-aralan mo yung sinasabi ng talata sa atin, ang salita ng Panginoon, ang Panginoon ay hindi naman tinignan kung ano yung kakayanan mong ibigay. Tama, no questions kung ikaw ay magbigay ng malaki, magbigay ka ng maliit. Hindi naman yun question sa Panginoon. Pero tandaan mo to, hindi naman nakatingin ng Panginoon, nakatuon ng Panginoon dun sa value or amount of money na inilalagay nila. Pero ang tinignan ng Panginoon dito, sa kabila ng sitwasyon, kapag ka tinignan mo yung istorya, sa kabila ng sitwasyon na meron yung palo, na mukhang wala ng pagkukunan at wala ng trabaho, ang tanging meron lamang siya, sabi diyan, sabi ng salita ng Panginoon ay 2 copper coins, the worth of 2 cents. 2 sentimo. Siguro pwede niyang gamitin yung pang bumili ng tinapay para sa'yo makakain, pero imbis na gawin niya yun, tinupad pa rin niya kung ano yung nasabi dun sa kanyang talata o sa sinabi ng Panginoon na kahit na mahirap, ipinagkaloob niya yung meron siya. Ibinigay niya yung meron siyang natitira na para sa kanya, inilagay niya sa Diyos. Tama ba? Mas ipinagkatiwala niya yung ikabubuhay niya, na tanging yun na lamang ang meron siya, ay ibinigay niya sa Diyos. Tama ba? Maaari siguro sa kanyang isip, o sa kanyang puso, Panginoon, ito na lamang yung meron ako. Pero dahil sinabi mo, O Panginoon, at ako'y nagtitiwala sa iyo, ipagkaloob ko yung bagay na meron ako. Kahit na meron akong pagsubok, widow ito, ano? Hindi natin alam kung baka namatay lang yung asawa niya yung isang araw lang, wala naman nasabi. Tama? Pero tandaan mo kapag widow ka, wala ka na talagang aasahan. So yun eh. Kapag nandun ka ba, kaya mo bang ipagkatiwala, ibigay sa Panginoon kung ano na lamang yung meron? Natanging yun na lamang ang meron ka para mabuhay. Kaya mo bang gawin yun? Na kahit dumarang ka sa pagsubok na ngayon, still, sabi yan, kahit na ganun yung naranasan niya, no? She still look up to God and call unto God. Nagpapasalamat pa rin na kahit na meron siyang problemang dinaranasan, namatayan siya, nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng ikabubuhay, pinagpasalamat sa Panginoon. Ipinagkaloob pa rin niya yung kanyang sarili na Panginoon, ito po. Nandito po ako, handa po ako sumunod. Willing po ako makinig, Panginoon. Nag-aantay po ako, O Diyos, hanggang sa bumalik ka, hanggang sa dumating ka, hanggang sa sagutin mo, Panginoon, yung aking dalangin at tawag sa iyo. Kaya natin gawin yung ginawa ng balo na yun. Tama ba? Kasi kapag ka pinasa mo yan, at isisipin mo sa iyong puso, kung ano yung sinasabi ng talata, God is not looking about the amount of money you putting into the treasury. Hindi naman importante sa Diyos yun. Kaya nga lang nakita ng Panginoon na out of the abundance of the riches, yung sukli lamang ang kanilang ibinibigay. Pero pa silang natitirang ikabubuhay. Tama? Pinibigay nila out of their wealth. Sukli. Tama? Kahit na gaano kalaki, hindi naman question ng Panginoon yung amount. Ano? God is not questioning the amount, but do you really trust God? Can you really trust God in your circumstances today? Magkakatiwala mo ba sa Panginoon na kahit na nahihirapan ka, kaya mo pa rin magbigay? Kahit na nahihirapan ka, kaya mo pa rin maglingkod? Kahit na nahihirapan ka, kaya mo pa rin tumawag sa Diyos? Kahit na may problema ka, kahit na mukhang walang solusyon, tatawag ka pa rin ba sa Kanya? Magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya? Kaya mo pa rin bang ibigay yung sarili para sa Panginoon? Tama? Kaya pagmasdan mo yung kwento. Kaya kapag nagbabasa ka ng Biblia, huwag mo lang basta basahin, intindihin mo kung ano yung sinasabi ng Malay. Intindihin mo kung ano yung sinasabi at gusto mangyari ng Panginoon sa iyo. Sapagkat yan na magbibigay sa iyo ng direksyon at daan patungo doon sa kanyang katwiran, sa kanyang kaluwalhatian, at sa kanyang gustong mangyari sa buhay niya. Amen. Ang alam din natin maintindihan minsan, we are very preoccupied. Pag sinabi natin preoccupied, nakukuha yung atensyon natin. Kaya that's why be very careful when you listen to the Word of God. Be very intimate to listen.
Kasi hindi mo malalaman, baka kinakausap ka na ng Panginoon, hindi mo pa alam. May solusyon na pala sa problema mo, ay nawala yung attention mo sa Panginoon. Tama ba? This is really important for us. Hindi ka makakapag-pray kung hindi mo naiintindihan. Kung hindi mo naiintindihan na nandiyan pala ang Diyos para sa iyo. Hindi ka rin naman makakatawag sa Panginoon kung hindi mo rin kilala ang Diyos. Amen? Amen. Kaya napakaganda ng story na ito na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. That's why God is always looking at us. No matter how tough our days is, no matter how circumstances we have today, God is still looking. Kung ano ba yung pipiliin mong desisyon. Can you trust Him? Do you trust Him? Will you trust Him? Tatlong bagay, no? Titiwala ka ba? Susunod ka ba? Kung nagkakatiwala mo ba sa Panginoon ang sarili mo? Amen? May tatlong bagay na gusto akong iwanan sa ating lahat. Gusto na makita mo sa talatang binasa natin, ano? Ang unang gusto mangyari ng Panginoon sa atin, huwag tayong mabahala. Amen. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong pagkabahala, nawawala din naman ang iyong tiwala. At kapag ka nawala ang iyong tiwala, ano nangyayari? Naliligaw tayo ng direksyon. Pakalawang dapat mong tandaan sa kahit anong pagsubok na meron ka, na pagdaraanan mo pa, at daraan ka pa doon, manalangin ka. Mag-pray mo palagi. Tanungin mo ang Diyos. Nakikinig naman ang Diyos. Hindi ka naman pinababayaan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi naman kita iiwanan, hindi naman kita pababayaan. Yan ang sinabi ng Panginoon. Kung sa palagay natin, nawawala ang Panginoon, nagkakamali ka. Kung sa palagay mo, iniiwanan ka ng Diyos, hindi tama yung puso mo. Sapagkat kahit nasabihin natin, nararanasan mo yun, naano ka man sa pagsubok na yun, naanong dano ng Diyos, hindi ka naman kinakalimutan, ikaw lang nakakalimot sa Kanya. Kaya nga pag nandun ka, tumatawag ka ba sa Kanya? Nakikinig ka ba sa Panginoon? Kinakamusta mo ba lang? Tama ba? Oy, wait, nandyan ka pa ba? Yung pananampalataya mo, binubuhay mo pa ba sa Panginoon? At ano mo pa ba yan? Tama ba? So yun ang pinakamahirap para sa ating mga kapatid kapag ka nawalan ka ng tiwala sa ating Diyos. Kapag nawalan mo yung trust mo sa Kanya. Iba na yung hinahanap na solusyon mo sa iyo. At pangatlo, ito yung dapat natin matandaan. Alam ng Diyos yung pagsubok at problema mo. Alam ng Diyos kung ano pa yung mararanasan mo. Ang tanong lang sa iyo, titiwala ka ba sa Kanya? Magkakatiwala mo ba ang buhay sa Kanya? Ready ka ba na ibigay sa Panginoon ang iyong kabubuhay? Ano ba yung kabubuhay? Ano ba yung meron ka? At ano ba yung mahalaga na meron ka? Na kaya mong ipagkaloob sa ating Panginoon. Tandaan mo, sabi ko nga, hindi yan tinitingnan ng Panginoon sa amount na kaya mong ibigay. Pero kaya mo bang ipagkatiwala ang sarili mo sa Diyos? Amen. Kaya mo bang isunod yung sarili mo sa Panginoon? Kung hindi mo mabutin, sabi niya ng widow sa siguro, habang nag-preparation niya. Tama ba? Habang nananalangin siya, umiyak siya, Panginoon. Wala na akong ibang pagkukunan eh. Tama ba? Wala na akong ibang Panginoon na kayang gawin pa. Wala na akong asawa, wala na akong anak, Panginoon. Kung pagmamasdan mo lang, kung sa'yo lang, kung kaaralan mo yung salita ng Panginoon. Pero dahil sinabi mo, Diyos, susunod ka. Pero dahil nais mong Panginoon, at ako'y nagtitiwala sa iyo, pagkakaloob ko po, Panginoon, yung meron na. Kung babasahin mo mabuti at kunihin mo, tama ba? Tayo, hindi naman tayo widow, wala naman tayo sa ganong klase ng sitwasyon. Nakakakain ka pa 3 beses isang araw, pero ka pa ng gas para manalangin. Meron ka pang source na pinagkakaloob ng Panginoon. Pero hindi natin kaya sukulihan kung ano gusto mangyari ng Panginoon, natin kaya ibalik. Yan ang mahirap sa maraming Kristiyano ngayon. May preference kung paano lang sasamba, kung paano lang tatawag sa Diyos, at bakit tatawag sa Diyos. May preference sa mga Kristiyano eh. Tumatawag lamang kapag ka nakararanas ng pagsubok. Tumatawag lamang kapag ka maganda yung nararanasan. Tama ba?
sumasambala, umatin lang ng church kapag ka masaya. May birthday, may dedicate. Tama ba? Pero yung regular, nasusunod mo tatawag sa Panginoon, I doubt it na maraming Kristiyanong gumagawa na. Praise God kung ang lahat ng bawat isa sa atin tumatawag palagi sa Panginoon. Out, kahit na mayroon tayong nararanasan pagsubok sa buhay, kahit na mabigat, kahit na mukhang hindi natin kaya, tumatawag ka pa rin. Kahit na walang-wala ka, tumatawag ka pa rin. Kahit na mayroon ka nagpapasalamat ka pa rin. Kaya ang sabi ni Pablo, I learned how to have plenty and I learned how to, sabi diyan, natuto ako na, sabi diyan, na maging kontento sa lahat ng bagay. Out nung marami ako, out nung wala ako. Tama? Natuto siya. Sabi sa lahat ng circumstances na meron siya, hindi na maglit sa kanyang sarili na tumawag at magpasalamat sa Panginoon. Kahit anong bigat ang kanyang nararanasan sa kanyang buhay, lagi pa rin nandun yung pagsalamat. Tayo ng lahat ay magpasalamat.